Hi guys! So yeah, as you can see, naka-ISO right now kasi I thought alis kami ng lola ko, but hindi kami natuloy. Siya lang yung natuloy. But yeah, ihatid ko lang naman talaga siya and babalik na ako dito, but still nag-ice-burn ako. Excuse me. So, wala lang. Gusto ko lang ikwento yung about sa amin ni bebe ko. Hindi ka. So like, he's not yet my boyfriend, but we're waiting. We, both kami. Not only him or me only, no. It's both of us. You know why? Kasi kapag naghahanap na yung isa, ano na yung isa? So, dapat both kami. Oy. So, yeah. Pero may call sign kami. Hindi kasi. Hindi kasi, we both, parang, we're like fixed na, and may commitment na din kami sa isa't isa. May assurance din akong binigay to him, like, hindi na kasi ako nagpapaligaw sa iba. Actually, before, dati, tanggap talaga tong taong na to. Kasi hindi ko naman sila gusto. But this time kasi, I like this person. And I want to give him assurance na siya lang. And also, kung ano kwento to, mag-isa kasi ako sa bahay. Tapos nasa school pa siya. Tapos wala akong magawa. So, kayo chichikahin. Hindi ganun yun. So yeah, paano ko nga ba siya na-meet? Actually, magkaklase kami. Nung grade 10. Transferee ako no. Nag-transfer ako ng private school. Palimang school ko na yun. Nag-transfer ako ng private school since yung 4 schools before ako mag-private school is lagi akong nabubuli. Tapos, nung nag-transfer ako doon, talagang sinundan ako ng mga bully ko dati. Talagang kinommunicate talaga nila yung mga naging circle ko talaga doon. Tapos ayun, after nun, nilayuan din talaga ako nila. Tapos parang tinatanong ako ni mami, gusto mo ba lumipat ulit ng school ka na? E di ako naman, sabi ko, hindi, okay lang. I'll give it a try. Kasi wala pa namang 1 month yun. Pero, I'm suffering na. Just, why? Tapos, one time, nasa kantin ako. Since mag-isa nga lang ako doon, kumakain ako mag-isa. Tapos, nilapitan niya ako. Kikilig ako. Nilapitan niya ako, tapos tumabi siya sa akin. May kasama ko nun. Meron ba? Basta something, nilapitan niya ako. Tapos nakipagkwentuhan siya sa akin. Bro! Oh my God. Nag-brighten yung mga tao sa paligid ko. Like as in. Kasi parang super dark na nun for me. Kasi ayoko na pumasok sa school, ganun. Tapos parang wala na akong gana mag-aaral talaga. Well, sabi kasi ni mami sa akin, hindi na ako pwede lumipat dito around here sa Bulacan kasi nalibot ko na yung schools dito. Sabi ni mami, hindi na daw pwede yon. So, ang nangyari, sabi sa akin ni mami, kapag hindi ko kinaya, sa Cavite na ako ililipat. Like, dun na ako mag-aaral something sa trade ata dun. Pero, yun, public school yun. Ayoko na mag-aral sa public school. So, wala, I give it a try. O, hindi. May ayaw kasi akong makitang tao doon. Dami akong hindi ko close. Yung mga dami. Ewan ko ba? Sa yun, going back. Tapos, yun na, blah, blah, blah. At naging close kami nun. Pero hindi kami super close kasi sobrang introvert niya, guys. Like, as in. Then, parang, syempre, kinanto ka sa mga, tapos nagkaroon kasi ako ng friends nun. Like, 10 girls kami. Tapos, kinuwento ko dun sa isa kasi madalang lang ako mag-trust talaga eh. Tapos, kinuwento ko sa kanya kinuwento ko sa kanya na may crush na ako dun kay baby cakes ko. And then, yun, parang siniship-ship niya ako, ganun, blah, blah, blah. Friend niya din yung friend nung guy ko. Siniship nila kami, gano'n.
Tapos, parang syempre, nagka-something na sa amin. Kakainis. Ayun, tapos, naging close kami sa chat. Pero, hindi kami nagtatabi sa personal, di kami nag-uusap. Like, no communication talaga, guys. Since ayoko ng issue. Kasi, yung mga panahon na yun, parang ayoko pa talaga ng RS talaga. Parang, lokohan talaga eh. Hindi ganun. Hindi. Takot pa kasi ako nun. Since, kaka 1 year pa lang nung mga panahon na yun na broken hearted ako. So, yeah. Tapos, after siguro mga 3 months, ayun, parang, syempre, parang hindi na napigilan ang bugso ng damdam. Hindi ganun. Ayun, tapos pinag-seatmate kasi kami. Pero, sabi sa akin ng mga classmates namin, hindi daw halatang may something sa amin. Since hindi ako nakipag-usap. Di kasi ako mahilig makipag-usap sa mga ka-seatmate ko. Takot kasi ako mapagalitan eh. Tapos yun din, naging close kami. Tapos nag-retreat kami. 2 days kami doon, or 3 ata. Or 2 days and 1 night. Tapos, gusto ko siya makatabi sa bus noon. Pero hindi, kasi bawal magkatabi yung babae at saka yung lalaki. Which is understandable naman sa aming mga, high school. Tapos, sa isang room kami noon. Tapos, parang siyang classroom lang din. Pero nasa bahay kami ng mga madre. Tapos, umupo ako sa isang tabi. Which is wala akong katabi. Gusto ko talaga siya makatabi nun. Pero, hindi ko siya matanong kung pwede ko ba siya maging katabi. Kasi hindi pa kami masyado close. Siguro, mga 2 months pa lang yun. Tapos, 2 months kami magkausap. Tapos, di tumabi siya sa akin. Kinikilig ako, pero acting cool lang ako nun, syempre. Tapos, acting cool nga lang ako. By the way, nag-chat na siya. Pauwi na siya, kasi uwian niya na. Pero ayan, storytelling muna ako dito. Tapos, ayun, kasi ako, malamigin ako, and sakitin ako. Kasi, nakakahiya, wag na yung part na yun. Di yun, skip. Tapos, nung after ng retreat namin, doon na kami naging close. So, like, we're wondering if pinag-together kami ni Lord. Kasi sa bahay ng mga madre talaga eh. Talagang doon talaga eh. Then yun. Then at February na. So, like, niyaya niya ako makipag-date. Never ko pa na-experience pakipag-date. So, like, syempre, chinat ko yung mommy ko. Sabi ko, Mommy, naman nagaya ako sa isa ako makipag-date, blah, 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 blah. Pero kilala na ni mommy siya, yung guy ko right now. Since, mahilig ako magkwento kay mommy ng mga ganun-ganun ko, kaartehan ko. Tapos, sinabi sa akin ni mommy, mga dapat kong gawin, yung mga dapat kong alam, ganun, mga blah, blah, blah. Tapos, nagpaalam siya sa mommy ko. Since, di ako pwede sumama sa kanya nang hindi siya nagpapaalam sa mommy ko. Hindi naman pakarat. Ay, hindi ganun. Ayun, tapos, wala, very smooth lang nung date namin nun. Tapos, parang, pinala niya ka kumain kami sa isang restaurant nun. Wait, dun muna tayo. Kumain kami sa isang restaurant nun. Tapos, hindi ko alam kung it's like KKB, like kanya-kanyang bayad, or like, ililibre niya ako. Since sabi sa akin ni mommy, pag date daw, yung guy daw yung nagbabayad. So, yeah, like, mind blow ako. Nahihiya ako kasi hindi ako sanay that time na nililibre ako. Like, ewan ko ba, si mommy kasi, lagi na lang ako yung paying. So, ayun, sanay ako na laging ako yung nagbabayad for me. But bro, binayaran niya yung lahat. Like, 1,000 plus for 2 of us since restaurant siya. Tapos parang nahihiya ako. Tapos paglabas namin ng restaurant, ganun, di sabi niya sa akin, may gusto ka bang bilhin? Like, stop it, bro. No. Tapos ayun, inask niya ako if I want some flowers, Actually, tumanggi ako nun. Tapos parang kulit niya talaga, kaya pumayag na ako since gusto ko rin naman talaga. Hindi ganun yun. So, yun lang. 10 minutes ako nagdadadadlal dito, hindi pa rin siya nakakauwi. Okay, sige, bye!